Kabanata 5121. Mukhang epektibo ang pangatlo kung pagkakakilanlan dito. Lumapit si Harvey York bago tapikin si Dalton Patel sa mukha. Siguro dapat ganito rin ang gawin ko sa susunod kung gusto kong samantalahin ang isang tao, hindi ba? Baka isipin ng mga tao na isa akong talunan kung masyado akong maraming sinasabi. Pagkatapos, nakatawid ng mga braso si Harvey habang naglalakad papunta sa pangunahing platform. Ano ang balak mong gawin, Harvey? Kumibot-kibot ang mga mata ni Dalton. Napakataas ng posisyon mo, pero nakikisali ka sa problema ng pamilya Patel. Nakakahiya ka sa malaking pamilya ng Longmen. Kapag pinapaliwanag kita, ang isinasagot mo ay tungkol sa kapangyarihan, sagot ni Harvey. At kapag pinakita ko ang lakas ko, bigla kang magpapaliwanag ulit. Iniisip mo bang umiikot sa'yo ang buong mundo? Kung magpapatuloy kang umasta ng ganyan, irereklamo kita sa Royal Court. Sigaw ni Dalton ng seryoso. Iniwasan mo ba ang tanong? Nagsisimula ka ng matakot, hindi ba? Ibig mong sabihin, wala kang magagawa sa akin kahit samantalahin kita. Lumapit si Harvey at sinampal si Dalton. Sampal. Bumagsak ang dating matapang at makapangyarihang lalaki sa sahig. Nang bumangon ito, sumigaw siya ng paos, sobra ka na, Harvey. Ikaw. Sampal. Muling sinampal ni Harvey si Dalton sa mukha. Ulitin mo yan. Nagpipigil ng galit si Dalton. Ang pamilya Patel ay. Sampal. Pinagsalikop ni Harvey ang likod ng kanyang palad at muling natamba si Dalton. Nang muling lumapit si Harvey, nang inag ang mga mata ni Dalton bago mabilis na lumuhod. Natakot na siya, kompletong kontrolado ni Harvey ang sitwasyon. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid matapos makita si Dalton na nakaluhod. Walang sino man ang nag-akala na kayang supilan ni Harvey ang prinsipe ng sangay ng Walsing ng ganoon kadali. Normal lang iyon. Kahanga-hanga ang nakatagong pamilya, pero hindi rin naman totoong prinsipe ng pamilya Patel si Dalton. Wala siyang laban sa isang tao tulad ni Harvey. Kalmado si Harvey habang palapit kay Alfred at Rudy Patel bago sinampal ang mga ito. Pagkatapos, itinawid niya ang kanyang mga braso habang nakaharap sa karamihan. Itinatalaga ko si Kyrie Patel bilang susunod na tagapagmana ng pamilya Patel. Ipinadala mo si Alfred at Rudy Patel para patayin ako. Gusto mo ang ulo ko bilang tanda ng kanilang katapatan. Ang ginawa ko lang ay pabagsakin ang sangay ng Walsing, at galit ka na. Sinipa muli ni Harvey York si Dalton Patel, na siyang bumangga sa isang marmol na haligi habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Masaya ka na ba ngayon? Sino pa ang gustong magsalita tungkol dito? Tumahimik ang lahat. Punong-puno ng gulat ang lahat. Kung hindi nila mismo nasaksihan ang tagpo, hindi nila paniniwala ang aabot sa ganito ang alitan ng pamilya dahil lamang kay Harvey. Ang mga taong nayayamot kay Harvey ay napilitang matakot sa mga oras na iyon. Kahit na nakatakdang gantihan si Harvey, ang tagpong iyon ay sapat na upang hindi makapaniwala ang sinuman. Napatingin kay Harvey ang mga mayayamang babae na dati interesado kay Dalton. Halika, pinagsalikop ni Harvey ang kanyang mga daliri sa harap ni Kyrie Patel. Bahagyang ngumiti si Kyrie bago lumapit at niyakap ang braso ni Harvey. Umatras si Harvey, binibigyan si Kyrie ng pagkakataong magsalita. Ang kanyang kilos ay hindi lamang nagpatunay na wala siyang intensyon na agawin ang trono mula sa pamilya. Pinatutunayan din ito na nakatakda na ang posisyon ni Kyrie. Isang malamig na ekspresyon ang pumalit sa ngiti ni Kyrie. Simula ngayon, makikipagtulungan ang pamilya Patel sa 6 na hermit families, inihayag niya habang nakatingin sa paligid. Nakatakdang pamunuan ng pamilya Patel ang Golden Sands. Casual na umalis si Harvey sa lugar ng hindi nakikialam sa sitwasyon ng pamilya. Naniniwala siyang kayang hawakan ni Kyrie ang kontrol sa pamilya sa suporta nina Elias at Louis Patel. Pagdating sa mga nakatatanda, sila lamang ang magiging tantungan ni Kyrie. Paglabas mula sa tirahan ng mga Patel, balak sana ni Harvey na kumustahin si Mandy Zimmer. Ngunit biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone.
Nang makita ang pangalan sa screen, sinagot ito ni Harvey na may halong pagtataka. Narinig ang malungkot na tinig ni Darwin Gibson matapos nito. Sir York, patay na si Mr. Gibson. Sa sumunod na araw, isang Toyota Prado ang dumiretso sa headquarters ng Heaven's Gate. Sa upuan ng pasahero, nakatingin si Harvey York sa tanawin ng may kalmadong ekspresyon. Delikado kung pupunta tayo sa headquarters ng Heaven's Gate, Sir York. Talaga bang hindi tayo hihingi ng tulong, tanong ni Rachel Hardy habang nagmamaneho. Dati, si Rachel ang pinakamagaling na estudyante ng pinuno ng Longman Mordu branch, si Oliver Bauer, pati na rin ang pinakamahusay na eksperto sa branch. Malaki ang nadagdag sa kanyang lakas matapos mag-ensayo ng matagal sa Flutewell. Sayang nga lang at wala sa mood makipag-usap si Harvey. Sa kanyang gabay, siguradong tataas pa ang marating ni Rachel. Pupunta tayo sa headquarters ng Heaven's Gate. Isa ito sa mga banal na lugar para sa martial arts training. Kung hayaan natin ang mga tao ng Longmen na maglibot, tayo rin ang magdudulot ng problema. Higit sa lahat, teritoryo nila ito. Walang magiging pagkakaiba kahit magdala tayo ng tulong. Nandito tayo para alamin ang katotohanan, hindi para gumawa ng gulo. Naiintindihan mo ba? Kung manggugulo tayo, mas mabuting magpunta na lang ako mag-isa. Dahan-daang tumango si Rachel. Kung gustong makipaglaban ni Harvey, wala namang silbi ang magdala ng tulong. Sa totoo lang, makakahadlang lang ang mga ordinaryong tao. Sapat na ang dalawa sa kanila, kasama ang ilang tauhan ni Rachel mula sa Longmen, para lutisin ang problema. Kung kailangan mang lumaban, kaya ito ni Harvey ng mag-isa. Pagkakita sa kalmadong ekspresyon ni Harvey, hindi makapaniwala si Rachel, isa sa pinakamahusay na talento ng nakababatang henerasyon. Mapapalaban sila sa isa sa mga banal na lugar ng martial training, pero kalmado at tiwala pa rin ang mga salita ni Harvey na parang kaya niyang labanan ang mga ito. Saan niya kinukuha ang tapang na iyon? Sa puntong ito, hindi na moari ni Rachel ang kakayahan ni Harvey. Tama, may nakuha bang impormasyon si George Zabel? Ano ba talaga ang nangyari? Huminga ng malalim si Harvey bago ibaba ang hawak na soda habang nakapikit. Siyempre, kailangan niyang alamin kung ano ang nangyari sa Heaven's Gate dati. Inutusan ni Rachel ang isang estudyanteng nasa likuran na bigyan si Harvey ng laptop. Batay sa impormasyon natin, pagkatapos bumalik mula sa base, si Quill ay palaging nakakulong sa kanyang bahay. Regular din siyang binibigyan ng gamot para pahinain ang kanyang katawan, sinisigurado nilang tuluyang mawala ang kanyang kakayahan. Malupit na tumawa si Harvey. Tuloy mo, hindi ganon kasimple ang mga bagay, Sir York. Ang pamilya Law at pamilya Bowie ang nagbigay ng sapat na ebidensya para patunayan ito. May ilang elder sa Heaven's Gate Elder Group, pero para sa pamilya Law at pamilya Bowie, sarado na ang kasong ito. Ano naman ang masasabi ng chairman, tanong ni Harvey York. Hindi ba dapat hawakan ito ng chairman? Napatigil si Rachel Hardy. Ang chief ng Heaven's Gate ay nasa seclusion na ilang taon na ang nakalipas, sinusubukan niyang lagpasan ang kanyang limitasyon. Kaya ang Elder Group ang humahawak ng karamihan sa mga gawain. Ikaw na lang ang acting chairman doon. Dahan-daang tumango si Harvey. Napagtanto niyang isa sa mga dahilan ng sinapit ni Quill ay ang kanyang badge. Vroom, vroom, vroom. Muling nag-vibrate ang telepono ni Rachel. Kaagad niya itong sinagot bago namutla ang kanyang mukha. Anong nangyari, tanong ni Harvey nang makita ang itsura ni Rachel. Huminga ng malalim si Rachel. Kaninang-kanina lang, ang sasakyan ni Darwin, Shay, at Prince Gibson ay biglang naglaho. Lahat ng tatlo ay kasalukuyang nawawala. Hindi pa natin alam kung saan napunta ang kotse. Sa madaling salita, kahit ang mga kamag-anak ay may karapatang palitan ang pamilya Gibson sa puntong ito. Malupit na tumingin si Harvey. Alam ko na noon pa na hindi aksidente ang pagkamatay ni Quill. Naisip ni Rachel, si Darwin Gibson at ang iba pa ay may problema rin. May malinaw na nagmamanipula sa buong sitwasyong ito. Hindi lang ito plano, isa itong hamon sagot ni Harvey.
Ginawa nila ang lahat para makuha ang Heaven Fist Energy Regulation Technique. Sabihin mo sa akin, ano na ang lagay ng mga Low at Bowie? Tatlong pamilya ang naitatag sa loob ng Heaven's Gate simula pa noong unang panahon. Ang pamilya Gibson, pamilya Low, at pamilya Bowie. Noon, pinakamalakas ang pamilya Gibson. Ilang pinuno ng pamilya rin ang napili mula sa kanila. Pero dahil nagtutulungan ang pamilya Low at pamilya Bowie, napilitang umalis sa headquarters ang pamilya ni Quill. Kahit ganun, hawak pa rin ng pamilya ni Quill ang ikatlong bahagi ng mga posisyon sa Elder Group. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5125. Kasalan. Nananatili pa ring kalmado ang ekspresyon ni Harvey York. Sino ang ikakasal? Si Calvin Low, ang batang master ng pamilya Low. At si Emory Bowie ng pamilya Bowie. Napakunot-noo si Harvey. Kilala ko ba sila? Hindi si Emory, pero baka naaalala mo si Calvin. Nang nakipaglaban ka kay Sword Saint Shinnosuke sa Hong Kong, naroon din siya. Sandaling nag-isip si Harvey bago naalala. Maraming estudyante mula sa iba't ibang banal na lugar ng martial training noon. Ang mga lalaki ay minamaliit si Harvey. Isa na roon si Calvin. Kinuha ng estudyanteng nasa likuran ng isa pang laptop na puno ng mga larawan para tingnan ni Harvey. Mabilis na tumingin si Harvey bago pumikit. Marami pa rin siyang hindi alam. Hindi siya sigurado kung sino ang uunahin. Pero ang sigurado, hindi magiging maganda ang paglalakbay patungong Heaven's Gate. 3 oras ang lumipas, at nakarating na ang sasakyan sa harap ng headquarters ng Heaven's Gate. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata habang nakatingin sa pasukan. Hindi kilala ang lugar, pero may marangyang hitsura na parang magandang lungsod na nakatago sa kabundukan. Karamihan sa mga taong narito ay galing sa underworld. Dahil dito, tila malupit din ang lugar na ito. Lahat ay nakadepende sa lakas dito. Ang mga patakaran ng Heaven's Gate ay higit na umiiral kaysa sa mga karaniwang batas. Nakakita si Harvey ng ilang labanan sa daan. Ngunit sanay na ang mga tao sa paligid na makita ang ganitong tanawin. Minsan titingnan nila saglit kung interesado, pero magpapatuloy rin sa kanilang gawain. Maraming pumupunta sa ganitong lugar, ngunit marami rin ang nawawala sa parehong araw. Ang pagdating ni Harvey at ng kanyang mga kasama ay nakakuha ng atensyon ng marami. Gayunpaman, hindi pinansin ni Harvey ang mga ito habang ibinababa ang bintana at tinitingnan ng mga sinaunang gusali sa paligid. Nasaan ang katawan ni Quill? Puntahan natin siya. Mabilis na nagdial si Rachel bago naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang mga elder ng pamilya Low at pamilya Bowie ay nagkasundo na. Nilabag ni Quill ang mga patakaran ng Heaven's Gate at ninakaw ang kanilang energy circulation technique. Bilang parusa, pinutol nila ang ulo niya at isinabot sa harap ng lungsod. Plano rin nilang itapon ang kanyang katawan para ipakain sa mga aso. Dahil ang pinuno ay nasa seclusion, ang headquarters ay hawak ng Elder Group. Ang gusali sa gitna ay may daan-daang taong kasaysayan, ngunit ang paligid nito ay puno ng mga kanal at putik dahil sa kakulangan ng pangangalaga. May malaking butas sa gitna ng gusali. Isang ulo ang nakasabit sa ilalim nito. Nagpadala pa ang Heaven's Gate ng mga disipulo para bantayan ang lugar. Siyempre, ayaw nilang magkaroon ng pagkakataon ng pamilya Gibson o sinumang may kaugnayan na kunin ang ulo. Nagpakita ng seryosong ekspresyon si Harvey York. Sa sandaling iyon, nagningning ang apoy sa kanyang mga mata. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay habang papalapit kasama si Rachel Hardy at ang iba pa. Ngunit biglang lumitaw ang isang magandang figure. May aura rin itong nagdadala ng awtoridad. Natigilan si Harvey nang makita ang babae. Napakaganda ng babae para ituring na tao. Parang diwata siya. Sino siya? Tanong ni Harvey na may kunot sa noo. Tumingin muna si Rachel sa kanyang laptop bago sumagot. Kung tama ang hinala ko, siya si Alani Carlson, ang ampon ni Quill Gibson. Sinabi niyang nag-aral siya sa Island Nation.
Nakapagtataka kung bakit siya bumalik ngayon. Napakunot-noo si Harvey. Island Nation. Sa Kyoto Women's University. Sinasabing gustong mag-aral doon ng mga kababaihan ng royal family. Lahat ng reyna ng bansa ay nagtapos din doon. Hindi lang regular na klase ang tinuturo doon, kundi pati martial arts, yin-yang technique, medical skills, at geomancy, kasama ang iba pang bagay. Magaan na sumagot si Harvey. Naalala niya ang isang babaeng nakilala niya sa battlefield. Hindi lang siya napakalakas, may kakaibang aura rin siya. Bakit siya narito? Tanong ni Harvey. Dapat narito siya para kunin ang katawan ni Quill. Sinasabing ang mga taga-isla. Alam ni Rachel ang iniisip ni Harvey. Naningkit ang mga mata ni Harvey bago sumulong na naka-cross arms. Tara, tingnan natin ang susunod na mangyayari. May masangsang na amoy ang lugar. Sinundan ni Harvey si Alani ng ilang hakbang nang hindi humihinto. Nagpatuloy si Alani sa paglakad na parang wala siyang pakialam. How dare you try to take Quill Gibson's head in front of us? Pinaikot-ikot ng kalbong lalaki ang kanyang espada na may masamang tingin. Hindi mo ba alam na ito ay isang karumal-dumal na krimen? Ninakaw ni Quill ang diskarte sa regulasyon ng enerhiya ng pamilya Lowe. Nararapat siyang parusahan. Narito ang pinuno upang gumawa ng isang halimbawa. Kasalanan din ng mga taong nagtangkang kumuha nito. Nagutos din ng dakilang elder at pangalawang elder. Gaano man kalakas ang mga taong iyon. Pinapatay namin ang sinumang sumusubok na lumabag sa mga patakaran. Kaya naman binibini, kahit gaano ka pa kaganda, iminumungkahi kong lumuhad ka at hayaan mo kaming makipaglaro sa iyo, at pagkatapos ang pagpapadala sa iyo sa law enforcement hall para matanggap ang iyong parusa. Kung hindi, kailangan mong mamatay dito. Mamamatay ka ng kakilakilabot kapag nangyari iyon. Sumipol ang kalbo bago nagpakawala ng malamig na tawa. Inilabas ng ibang mga estudyante ang kanilang mga longsword at itinutok ito kay Alani Carlson at sa kanyang mga bantay. Kalmadong itinaas ni Alani ang kanyang ulo bago naglabas ng mga baril ang kanyang mga gwardya na may mga opisyal na dokumento. Country H, America, at Island Country ay nakalista sa mga dokumentong iyon. Ang pagkuha ng mga lagda mula sa tatlong makapangyarihang bansa ay sapat na upang patunayan kung gaano kakilakilabot ang lakas ni Alani. Nagkatinginan ang mga disipulo na may kaunting takot bago sila tumawa. Anong lugar ito? Heaven's Gate Headquarters. Maging ang mga tao mula sa nangungunang 10 pamilya at 5 nakatagong pamilya ay walang pagpipilian kundi igalang sila. Paano kung ang isang taga-isla ay kumilos ng kahanga-hanga dito? Bukod dito, mas marami ang mga alagad. Hindi naman sa wala silang baril. Hindi lang nila kailangang dalhin ito. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanilang mga kamay, maaari silang kumuha ng ilang mga attack helicopter, pabayaan ang mga baril. Isang tawag lang sa telepono ay makakakuha ng buong kapangyarihang militar ng Golden Sands. Walang pag-iisip, ang kalbo na lalaki ay nagpakita ng nagbabagang tingin. Sinukat niya si Alani bago malamig na ngumuya. Babae ka ng Country H, pero nagsusuot ka ng yukata. Ano ito? Sinusubukan mo bang maging islander? O sa tingin mo hindi kita tatantanan dahil lang sa may importante kang identity? May sasabihin ako sa'yo, gayon paman, patay na si Quill Gibson. E paano kung magalit ka sa kanya? Kahit hindi pa naaalis ang galit mo sa pagkamatay niya, hindi mo basta-basta mapapahiya ang katawan niya ng ganito. Grabe naman at hindi nyo nailibing ng maayos ang katawan, pero nandito ka pa para itaboy kami. Ang iyong mga aksyon ay hindi man lang sumasalamin sa 5,000 taong gulang na sibilisasyon ng bansa. Nasaan ang ugali nyo? Ire-report ko ito sa Department of World Civilization. Ipapakita nila sa mundo kung gaano ka-ipokrito at hindi sibilisado kayo. Ikaw na, bahagyang ngumiti si Harvey York. Binanggit niya ang Departamento ng World Civilization. Mukhang medyo mataas ang status niya sa Island Nation. Ampon ba talaga siya ni Quill? Kumunat ang noo ni Rachel Hardy. Walang duda, kung ganoon ay baka isa rin siyang espiya mula sa Island Nation. Malalim na tingin ang ipinakita ni Harvey habang nakapikit sa nakita.
Kagawaran ng kabihasnan ng daigdig. Medyo hindi pamilyar sa pangalan ng kalbong lalaki bago nagpakita ng disgustong mukha. Parang medyo mataas ang status mo sa island nation. Takot na takot ako. Pero huwag kalimutan, ang Holy Martial Arts Training Ground ay isang neutral na entity. Maging ang palasyo ng hari ay kailangang magbigay-pugay sa amin. Ano ang magagawa sa amin ng kagawaran ng kabihasnan ng daigdig kung wala itong awtoridad? Baliw ka ba? Bakit mo natutunan ang iyong mga trick mula sa Amerika at sa Empire? Ano ang punto? Higit sa lahat, hindi mo ba alam kung ano ang lugar na ito? Ito ang punong tanggapan ng Heaven's Gate. Ang mga taong naninirahan dito ay ang mga pamilya at nasasakupan ng mga disipulo dito. Kami ang batas dito. Kami ang dahilan. Nag-lecture ka sa amin tungkol sa manners and civilization. Ano sa tingin mo? Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhad at sumuko ngayon din. Hintayin mo ang law enforcement hall na harapin ka. Oh, mukhang balak mo akong laslasin ng mahabang espadang iyon. Nandidiri ang kalbong lalaki matapos makita ang kinikilos ni Alani Carlson. Halika, nabalitaan ko na ang 6 schools of martial arts. Gusto kong malaman kung saang sekta ka nanggaling. Ang Shinkage Wei, Nen Wei, Shindan Wei. Aaminin ko kung pwede mo talaga akong putulin. Ngunit kung hindi, dapat mong gawin ang sinasabi ko ngayong gabi. Ibinato ng kalbong lalaki ang kanyang espada nang biglang sumabog ang kanyang aura. Hindi siya weapon king pero kaya pa niyang hawakan ang sarili niya sa isang laban. Tuwang-tuwa ang kanyang mga kaibigan matapos makita ang tanawin, iniwan siyang mag-isa na lumaban kay Alani. Maingat na nakatayo sa labas ang mga bodyguard na mga taga-isla. Kung wala ang utos ni Alani, hindi rin sila maglalakas loob na hilahin ang gatilyo sa kanilang kalooban. Siyempre, ang matataas at makapangyarihang mga taga-isla ay maaari lamang sumuko sa harap ng tunay na kapangyarihan. Nakakatakot ang itsura ni Alani habang walang tigil na kumikibot ang mga mata. Malakas siya, napakadali para sa kanya na talunin ang isang tao sa ganoong antas. Ngunit pagkatapos na isipin kung bakit siya dumating, mabilis siyang kumalma. Kung tataas ang sitwasyon, hindi niya makukuha ang gusto niya at malalagay siya sa malaking gulo. Nandito tayo para makita si Mr. Quill sa huling pagkakataon, Madam. Kailangan nating tingnan kung mayroon siyang kailangan sa kanya, ang taga-isla na may maliit na biguti na sabi kay Alana sa patag na boses. Baka wala sa kanya ang bagay na iyon dahil ulo lang niya. Kailangan na nating umalis ngayon din. Huwag kalimutan ang misyon. Para sa emperador, si Shinsuke Yamamoto, ang mayordomo na nakatayo sa likuran, ay nagpakita ng masamang tingin. Si Alani ang ampo na anak ng pinakamalakas sa 5 royal families, ang Water Family. Nandito siya para kumatawan sa royal family ng Island Nation. Ang kanyang mga bodyguard ay mga taong pinili din. Kahit na walang mga kamay, madali nilang matatalo ang Heaven's Gate na mga alagad. Gayunpaman, magiging mahirap na makamit ang kanilang mga layunin kung gagawin nila iyon. Pagkatapos ng lahat, ito ang punong tanggapan ng Heaven's Gate. Nangako sa akin si Itay na maibabalik ko ang katawan ni Quill. Namula ang mukha ni Alani. Huwag mong kalimutan, Shinsuke. Ako na ang bahala this time. Kabanata 5130. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Derek Lowe. Bilang kapitan ng pagpapatupad ng batas ng Heaven's Gate at bahagi ng pamilya Lowe, bihasa na siya sa paggamit ng mga armas. Ang mga gwardya mula sa Island Nation ay mukhang matigas ngunit walang gaanong karanasan sa pakikipaglaban dahil dumating sila mula sa daan ng tubig. Noong panahong iyon, madali silang napigilan ng pangangibabaw ni Derek. Ihulog mo ang iyong mga armas. Humakbang si Shinsuke Yamamoto sa harap ni Alani Carlson. Kung patuloy mo kaming ginugulo, ipapaunawa ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng diwa ng Bushido. You should know na we will have to end our lives if we don't keep that woman safe. Dahil iyon ang kaso, mas gugustuhin naming mamatay sa pakikipaglaban sa iyo. Bushido Spirit, hamalakhak si Derek.
Dapat nagpakamatay ka pagkatapos matalo sa ikalawang digmaang pandaigdig. Lumuhod. Itigil ang pag-aaksaya ng oras ko. Hinaway ni Derek ang kanyang kamay bago muling may humila ng gatilyo. Agad na bumagsak sa lupa ang isang bodyguard na residente ng isla na mukhang natatakot. Galit talaga si Alani. Umalis na kayo. Hindi ba kayo mga sibilisadong tao? Hindi ba kayo magsasalita ng matino dito? Ang isa pang bodyguard ay nahulog sa lupa, paralisado. Hamalakhak si Derek. Tara, hilahin mo ang gatilyo kung galit ka dito. Lalaban tayo hanggang sa mapait na wakas. Matapos makipag-usap sa kanila, kinumpirma ni Derek ang lakas ni Alani at Shinsok. Pareho silang nawala ng magawa matapos marinig ang sinabi ni Derek. Pinakamainam para sa kanila na huwag maging sanhi ng hidwaan upang makamit ang kanilang mga layunin. Ganun pa man, wala nang pakialam si Derek dahil nandito siya para ipatupad ang batas. Kung tutusin, kakayanin ng Law Enforcement Hall ang sitwasyon dito anuman ang mangyari. Higit sa lahat, magandang babae si Alani. Malaking pakinabang ang paghuli sa kanya para sa Law Enforcement Hall. Mukhang hindi natin makukuha ang ulo ni Quill, Miss. Maghihirap tayo kung patuloy tayong mananatili dito.